dilag, ang lilimag na sambakaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita, aking alika, makita kang sakdalaya. Grabe, nakakakilabot, partner. Oo, ako, kinilabutan ako. Parang lalabas na yung ano. Di ba nag-CR eh? Brother, Ka-Eric. Dati sa MPA. Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Maraming salamat, United People's Initiative. Saludo. Maraming salamat, Marcos Alisjan and Marcos Resign Movement. Maraming salamat sa lahat ng sektor at bahagi ng lipunang Pilipino, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Movement, Kingdom of Jesus Christ. Mahal ko yan. Siyempre mahal ko rin po ang iba pang sekta ng ating religious community. Ito ay gabi ng pagguhit ng kasaysayan at paghatol ng sambayanang Pilipino. At nais nating marinig ang kanina pa kinikimkim sa damdamin ng taong bayan. Ito ang panawagan, sagot sa mga magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan, at natukoy na ang punong kriminal na salarin na may pananagutan, kung kaya dumadaguntong ang boses ng bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kulang! Marcos resign, palayasin, ikulong. Sundan niyo si Ka-Eric. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Sana naririnig ng ating mga kaibigan at minamahal na Armed Forces of the Philippines. You are not the Armed Forces of Marcos. You are the Armed Forces of the Filipino people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. At ang paborito ng lahat para marinig ni Marcos, at alam ito ni Giselle, sana balikan mo ito. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! One more time with feelings. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, hukman mo! Labanan mo, hukman mo! Ayun, tapos na po ang maliligayang araw ng gobyerno ni Marcos. This is now only a matter of days or a matter of several weeks. Maglulundagan ang mga gabinete ni Marcos sa susunod na mga araw, sapagkat palubog na ang gobyerno na pinamumunuan ng isang natukoy na kriminal na uri ng presidente. At hindi na mapipigilan ang paniningil ng taong bayan. Huwag niyong kalimutan, 4,000, take note,
4,000 flood control projects si Marcos ang nagpa-implement at inaprubahan at pinunduhan mula sa program appropriations. We don't need actually Saldico, but we need only his confirmation testimony. Sinabi na mismo ng DPWH, sinabi ng DBM, si Marcos ang nagpa-release ng 4,000 flood control projects. Pinunduhan sa program appropriations. Wala pa dyan ang 100 billion pesos. At alam nyo ba, sa Ilocos Norte alone, ito ay hindi mapasusubalian ni Marcos. 31 billion pesos ang infrastructure project doon sa Ilocos Norte, kasama ang iya anak at ang kontraktor, mga Diskaya. Tapos, papaniwalain tayo na mag-iimbestiga. Yan ay malaking kalokohan. Ginagawa niyang bobo ang mamamayan. Pero actually, siya ang tarantado. Ano ulit ang panawagan? Marcos resign. Palayasin. Kulang yon. Marcos resign. Palayasin. Ikulong. Marcos resign. Palayasin. Ikulong. Marcos resign. Palayasin. Ikulong. I-shortcut ko na. Lahat ng ito ay matatapos sa mapayapang paraan, legal, constitutional, kung mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines mula kay Marcos. Yan ay legal, yan ay lehitimo, yan ay napatunayan sa kasaysayan. Tapos na ito. Marcos will be nothing without the Armed Forces of the Philippines, without the Philippine National Police. Tandaan natin, ang nakalagay sa saligang batas, the Armed Forces shall be the protector of the state and the people. And the people is not represented by Marcos. The state is not owned by Marcos. The government is not Marcos. The government, the state belong to the people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Hindi ba rinig? Sabay-sabay, lahat tayo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Lastly, nang mag-withdraw ng support. Kumpare ko yan eh. Pare! Maraming salamat mga mahal kong mga kababayan na kasama natin ngayong gabi. Magpasalamat din ako sa UPI at sa mga organizers at of course ang mga grupo na kasama namin. Nandito ang Marcos Alisian Movement, Sambayanan, Ika Eric at yung mga Duterte Riders na nag-guide sa amin kanina pag-march namin from EDSA Shrine. Mga kababayan, and now the end is near. So, dapat kantahin natin yan kay Marcos. Tulong mo na si Marcos. Alam nyo, mga kababayan, since 2022 of September, alam na namin that Marcos will end up because at the time when I was with then President Duterte, he told me already na Marcos is a weak leader and he is really bound to fail. But
it is not only his weakness, it is his being magnanakaw, mga kababayan. That brings us here today dahil binisto na siya ni Saldico. Sinasabi po ng mga kasama niya ni Marcos na hearsay lang daw, wala daw credibility si Saldico. Alam nyo, sa batas po, ang tinatawag natin personal knowledge. Kasi kung mayroong mga hold-upper sa bangko, 5 tao, isa na dyan si Saldico, isa si Martin Romualdez, isa si Bongbong, nahuli si Saldi at nireveal niya po ang kasama niya sa pagnanakaw at mastermind si Marcos. That is a very, very high probative value. Kaya yung mga sinasabi ni Lacson, sinasabi ni Claire Castro, ni Toby Chanco, wala pong kahulugan yan, walang saysay. So, mga kababayan, andito tayo ngayon para manawagan ng pagbitiw na ni Marcos Jr. He has no more credibility to go on. 3 taon na po tayo nagdusa sa kanyang pamumuno. And yet, nothing has been accomplished. Lalo pa tayong nabaon, malapit na tayo mahulog sa bangin. But kung tuloy-tuloy ang ating pagsasama, pagkaisa, at tayo ay manawagan araw-araw na bumaba na si Marcos, I don't think 1 month is long enough for us na matanggal natin sila. So, ito lang po ang masasabi ko. Bakit po si Marcos ang mastermind ng pagnanakaw? Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Alam niyo po, si Marcos ay ang ating Pangulo. Sa ating saligang batas, siya lang ang may responsibilidad na magpirma ng ating General Appropriations Act.